Sige po, basahin po natin ito. Psalm 67, verse 1 hanggang 3. Sabayan niyo po ako. May God be gracious to us and bless us and make His face shine on us. Tingin po sa katabi at sabihin niyo po yan sa Kanya. No? Come on, come on. May God be gracious to us. Ang ayaw magsalita, sige, hindi kasama sa mabibless, ha? No? May God be gracious to us and bless us and make His face shine on us. Wow. Tapos po, sabi niya, so that, pakisabi po ng malakas, so that, well, yung verse 1, nagsasabi po na tayo raw po ay pwedeng mag-pray, humingi ng mga pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Right? Pero sa verse 2, sabi niya, so that, upang, ibig pong sabihin ay mayroon pong dahilan. At yun po ang topic po natin ngayon, mga kapatid ha. Ang title na message natin ngayon ay Blessed for a Reason. Blessed for a reason. Pinagpala. O ano, bakit pinagpala? Para i-enjoy lang yung pagpapala? Hindi po. Mayroon pong dahilan. Ituloy natin ang pagbabasa. Sabi po niya, so that your ways may be known on earth and your salvation among all nations. Tapos verse 3, sabayan niyo po ako, may the people praise you, God. May all peoples praise you. Tatlong bagay po ang magandang makita natin sa tatlong verses na ito. Number 1 is the prayer for blessings. Ang clear naman yan, doon po sa verse 1, di ba? Sabi niya, nawa, no, may God be gracious to us and bless us and let His face shine on us. Yun po ay panalangin na actually hango doon sa isang basbas. Ano po ba yung basbas na yon? Narinig din po natin yan from time to time dito po sa church pag magkuklose tayo, di ba? The Lord bless you and keep you. May kanta pang ganon. Di ba sa Tagalog, pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan kayo, pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Di ba po? At dito nga, yung basbas na yon ay nagpapakita na kung itinuro ng Diyos, kasi sabi ng Panginoon, ganito nyo babasbasan ang aking bayan. So nung ituro ng Diyos, the Lord bless you and keep you, the Lord be gracious to you, ibig pong sabihin niya, nagpapakita ng karakter ng Diyos. Na ang karakter pala ng Diyos, siya ay Diyos na gustong-gustong nambibless. Amen ba mga kapatid? Come on, naniniwala ba kayo ang Diyos ay gustong-gustong mambless ng tao? Come on, sino rito naniniwala binibless ka ng Diyos? Naniniwala rin ba kayo hindi pa tapos ang Diyos sa pagbubuhos ng blessing sa buhay mo? Naniniwala ba kayo marami pang mga paparating na blessing sa inyong buhay? Di ba? Ngayon, itong blessing na to, kaya nga itinuro ng Panginoon, the Lord bless you, ibig sabihin karakter niya kasi yan eh. Ngayon, ano naman ang sa atin? Ito, ginawa nga nilang prayer. Si Lord gustong-gusto mag-bless. So ano naman yung part natin? Sabi, may God be gracious to us. Ginawa namang panalangin. Kaya nga po, importante pala talaga yung ating paghingi ng blessing ng Diyos sa buhay natin. Come to think of this, mga kapatid. What if the picture of your life will be determined by your prayer life? O pag-isipan nyo yon. Ano kaya kung ang magiging kwento ng buhay mo ay nakadepende sa panalangin mo? Ano kaya kung yung future mo ay nakadepende sa kung paano kang manalangin? Ano kaya kung yung larawan ng buhay mo ay iguguhit ng panalangin mo? Sa tingin mo, titindihan mo ba ang panalangin? Come on, come on. Di ba? At ngayon, sinasabi ko, ano kaya? No? Pero alam nyo ba, ang totoo ay yon ang prinsipyo ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, ang ating panalangin talaga ang magdidikta ng quality ng ating mga buhay. So kung ano yung panalangin natin ay magre-reflect yan sa mga blessings na dumarating sa buhay natin. Kaya nga napaka-importante pala talaga yung pananalangin. At pag mananalangin ka, tindihan mo. Amen? Sabi niya dito muna, gusto muna ipaliwanag sandali ito sa inyo. Sabi, ano bang, alam na kasi natin yan be gracious, bless us, nga ganyan, di ba? Ano ang ibig sabihin nung make His face shine on us? Ano ang ibig sabihin? Magliwanag mukha ni Lord, no? Sa amin, sa atin. Ano ang ibig sabihin nun? Well, ganito lang naman yan, di ba? Ano ang ibig sabihin pag nagdilim ang mukha? Come on, ano ang ibig sabihin nun?
Di ba? Nagalit. Tama? Tama? Pag sinabing lumiwanag ang mukha, ibig sabihin natuwa, ngumiti. Right? Ngayon, napakahalaga sa buhay, alam ba ninyo, napakahalaga ng ngitian ka ng Diyos, na lumiwanag ang mukha ng Diyos sa buhay mo. Come on, come on. Alam ba ninyo, na kahit sa tingin mo, ang galing-galing mo, pag ang Diyos, pag ang langit sumimangot sa'yo, naku, wala ring mangyayari sa buhay mo. Pero kahit sa tingin mo, ang hina-hina mo, pag nginitian ka ng langit, no, pag ang Diyos natuwa sa'yo, nako, ang gaganda ng mangyayari pa sa buhay natin. Amen? Amen? No? Kahit pa sabihin, ang pogi-pogi ko, pastor. Yeah, okay. Pero pag sinimangutan ka ng langit, busted ka pa rin. No? Pero kahit ang pangit mo, pero nginitian ka ng langit, no? Mabibless ka pa rin talaga. Amen? Pagdating sa relationships. Amen ba, mga kapatid? Kaya nga importante talaga yung blessing. So, ang quality ng buhay natin depende sa pagpapala ng Diyos sa atin. Ngayon, ang pagpapala ng Diyos sa atin nakadepende talaga sa panalangin natin. Hello? Di ba? Kasi nga sabi ng Panginoon, hindi nyo hiningi. Paano nyo tatanggapin? Di ba sabi sa James, the reason you do not receive is because you do not ask. Ngayon, kaya dapat nanghihingi. Ngayon, kung manghihingi ka, alam mo, tindihan mo na. Tingnan po ninyo ito, may isang mama, matinding manalangin Sa Old Testament din ito, 1 Chronicles 4, verse 10. Ang pangalan niya, si Jabez. No? Alam nyo ba, itong si Jabez, ano ba, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan sa English ay pain o kaya pasakit. Bakit? Nakasulat niyan sa naunang verse. Na ang sabi, si Jabez daw ay, nung ipanganak ng kanyang nanay, sobrang nahirapan ang kanyang nanay sa panganganak sa kanya. No, hirap na hirap. I don't know kung paano nangyari. Siguro suhi, o kung hindi man suhi, baka pahalang lumabas. No? Pwede ba yun lumabas pahalang? No? So, hirap na hirap yung kanyang nanay. Kaya sabi tuloy ng nanay, pambira, nahirapan akong ilabas tong batang to. Kaya ang pangalan nito, pasakit. No? Yun ang ibig sabihin ng Jabez. Imagine that. Ipanganak ka sa buhay na ang tatak mo, pasakit. Markado ka, pasakit. Habang lumalaki siya, yun ang daladala niya sa kanyang buhay. Pero hindi hinayaan ni Jabez na kung ano yung kanyang pinanggalingan, ayon ang kanyang patutunguhan din. Ano ang kanyang ginawa? Nanalangin daw siya. Jabez cried out to the God of Israel. Ano ang kanyang panalangin? Sabi niya, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted His request. Come on, ulitin nyo ngayon last sentence na yon. And God granted His request. Amen? Come on, once more. And God granted His request. Naniniwala ba kayo, nagga-grant ng request si Lord? Come on. No? So tingnan nyo pong mabuti ito. Alam nyo ba, yung pagkakasabing, oh, that you would bless me. Yung pagkakasulat niyan sa Hebreo ay matindi po yung emphasis. Kung ililiteral niyong itatagalog yan, ang pagkakasulat ganito, Panginoon, pagpalain mo ako. Ibig sabihin, Lord, i-bless mo ako ng todo. I-bless mo talaga ako ng matindi. Ganon yung kanyang panalangin. And enlarge my territory. Alam ko, nananalangin naman tayo. Tama po ba? Nananalangin tayo? At naniniwala po ba kayo na ibinibless kayo ng Diyos? May mga blessing ba ang Panginoon sa buhay ninyo? Come on. O ngayon, naniniwala rin ba kayo na totoo may blessing ka ng tinatanggap pero pwede pang itodo ni Lord ang blessing sa buhay mo? Hello? Kaya nga, oo nga no, salamat Lord sa blessing pero mukhang may iba pa no? Pwedeng may mga parating pa So Lord, pwede ba? Itodo mo na. Pambira, magpe-pray ka na rin lang. Di, sabihin mo sa Lord, todo mo na yung mga blessing mo sa buhay ko. Bless me indeed. Sabi sa ibang English, pagpalain mo talaga ako, Panginoon. And enlarge my territory. Anong ibig sabihin ng enlarge my territory? Lord, di ako papayag na hanggang dito na lang ako. Naniniwala ako, may mga mararating pa ako. Sino naniniwala rito? May mararating ka ba sa kamay ng Diyos? Come on, hindi ako mananatiling hanggang dito lang. No? Alam ko, may mga blessing pa na dadalhin ang Panginoon sa buhay ko. Iba-iba yan Iba-iba yan mga kapatid. No? Hindi ako, Lord, naniniwala ako, balang araw no, ay hindi na lang ako empleyado. Magkakaroon ako ng negosyo. Pwede ba yan? Come on, pwede ba yan?
Di ba? Lord, hindi ako pwedeng hanggang dito na lang na tumatanggap lang balang araw ako naman yung magbibigay. Pwede ba yan? Hello? Di ba? Kaya nga po, isang napagandang prayer, Lord God, please enlarge my territory. At talagang maranasan ko pa at marating ko pa yung mga bagay na gusto mong ipaabot sa akin. Tapos, let your hand be with me. Samahan mo ako, Panginoon, and keep me from harm, so that I will be free from pain. Tingnan niyo po yung prayer na yun, ha? Yung prayer niyang yan, kasi nga, ang pangalan niya, Jabez. Pero he prayed against his own name. O, tingnan niyo po yun, ha? Nanalangin siya kontra sa kinagisnan niya. Nanalangin siya kontra sa background niya. Sabi niya, Panginoon, pinangalanan akong pasakit eh. Pero pwede ba ilayo mo ako sa masasama para na sa ganon, hindi naman ako makaranas sa mga puro sakit sa buhay? Right? Di ba ang ganda ng ganon? Yung bang, oh, okay Lord, ito ang background ko, wala akong mababago dyan, hindi ko mababago yung nakaraan, pero Lord, if you bless me, ay maiiba ang kwento ng buhay ko. Amen? So nag-pray siya laban sa kanyang sariling pangalan. Nag-pray siya laban sa kanyang sariling nakaraan. Nag-pray siya laban sa kanyang background. At totoo po yon na ang Diyos kaya nga po niya kasi talagang baguhin ang mga kwento ng buhay natin. Ano ang tawag dyan mga kapatid? Blessings. Pakisabi ng malakas, blessings. Pakitingnan nyo katabi, pakisabihan, pray pa. No? Pray. Tindihan ang prayer. Kasi ang Diyos ay Diyos na ng be-bless. Amen? O ngayon, ituloy natin po at tingnan natin po ang Lucas. No? Basahin po natin ito. Kasi nga, we are talking about being blessed for a reason. Dapat may dahilan. O tingnan nyo po ito. Verse 16. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. No? Sino may ganyang problema? No? Diba? Wala na akong paglagyan ng pera. No? Laki ng problema ko. Tapos ano ba? Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. No? Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Tapos, pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Wow! No? Alam niyo po, sana ganyan yung mga kurap na mga opisyal ng gobyerno. Hindi ko nila lahat pero yung mga kurap na opisyal. Sana ganyan din sila mag-isip. Yung ba naisip nila, oh, ang dami ko ng pera. Di ba? Pwede na to. Magpapakasaya na ako sa buhay. Enjoying ko na. No? Kaso yung iba, hindi po. Oh, ang dami ko nang naipon. Maghahanap pa ako ng ibang maleta. Di ba? At dadamihan ko pa lalo. Ito po, at least kahit papano, yung kanyang kasakiman may limit. Di ba? Yung ba, oh, ito, okay na to, pwede na to. No? Anyway, ituloy natin ang kwento. Verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ning ito'y, babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga nilaan mo para sa iyong sarili? Tapos ano po? Anong sabi ng Panginoon? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Binless po ba siya? No? Of course. Ang dami po niyang ari-arian, pero bandang huli, nung tignan po siya ng Panginoon, ito pala ang yaman para sa kanyang sarili, pero dukha pagdating sa mga bagay na ukol sa Diyos. Dukha naman sa paningin ng Diyos. At pwede pala yon mga kapatid, maghabol ka ng mga blessings, mag-pray ka, at hangarin mo yung magagandang mga bagay sa buhay, at pwedeng mapasayo lahat ng iyon. Pero bandang huli, ay ano kaya ang evaluation ng Diyos sa buhay mo? Nabuhay ka rin ba na hindi lamang para sa mga bagay na iyan, kundi nabuhay ka rin ba para sa gusto ng Diyos? Kasi di ba nga, kaya nga sabi ng Panginoon, mag-ipon ng kayamanan sa langit. So we do not stop with just praying for blessings. Number 2, verse 2, tingnan niyo po yung, sabi po niya ulit doon sa verse 2, ano po ulit?
so that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. So number 2 is the point of blessings. Yeah, sige, we pray for blessings, pero we must see the point of being blessed. Kasi, okay, Lord, salamat kasi binibless mo ako. Salamat kasi maginhawa yung buhay ko. No? So, okay, salamat doon. No? Pero, kung huminto ka na lang doon na nai-enjoy mo yung blessing mo, you're missing the point. Hello? Salamat, Panginoon, na ako ay mayroong ganitong mga koneksyon. Ako ay nire-respeto. Salamat, nai-enjoy ko yon. Mayroon akong honor. Huminto ka na lang doon, you're missing the point. Kasi mayroong point. Bakit daw sila pinagpapala? Ano raw? So that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. Tingnan din po ninyo ang Genesis 12. Kasi ito po yung isa sa mga sikat na verses pag pinag-uusapan ang pagpapala. No? Tingnan nyo po, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Blessing yon, no? Bibigyan kita ng lupain. Blessing yon. Pararamihin ko ang iyong lahi, maging bansa ka. Blessing yon. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Wow, blessing yon. Amen? Pero ito, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ibig pong sabihin, we are blessed to be a blessing. Pakisabi ng malakas, blessed to be a blessing. Pakisabi po, I am blessed to bless others. Ituloy natin, verse 3, ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Tingnan niyo po, sabi ng Panginoon, no? Sabi, pagpapalain kita. Pero, hindi yan hihinto sa'yo. Magiging pagpapala ka sa marami. At ano ang tinutukoy na marami? Ang buong daigdig ay ang aking pagpapalain. Ngayon, tingnan po natin sa New Testament. Ano po? Same ang pinag-uusapan tungkol pa rin kay Abraham, pero ito po, nilinaw, ano po ba ang ibig sabihin ng pagpapala. Sabi po dito, and the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preach the gospel. Pakisabi ng malakas, gospel. Beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nations be blessed. So then, those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So ano po ang blessing na tinutukoy dito? Kasi Abraham, pinagpala talaga siya ng Panginoon, sari-saring blessing, binigyan siya ng lupain, binigyan siya ng karangalan, binigyan siya ng kanyang lahi. Ano po, lahat ng yon ay blessing. Pero ano yung blessing naman na para sa lahat ng bansa na tinutukoy? Ibig bang sabihin, lahat ba ng nadikit kay Abraham, yumaman, kagaya niya? Ibig bang sabihin, yung iba bang mga bansa ay naging kahanga-hanga at marangal din, kagaya niya? No? Hindi naman eh. Di ba? So ibig sabihin, hindi yun ang pangunahing blessing na tinutukoy. Ang pangunahing blessing ay yung blessing ng gospel, ng ebanghelyo, na ang mga tao manampalataya rin sa Panginoong Hesukristo. Manampalataya kung paanong si Abraham nanampalataya sa Panginoong Diyos. Mula kay Abraham, pinanganak ang Panginoong Hesukristo, at ang mga nananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay kasamang pinagpala ni Abraham. Ibig pong sabihin, ang pinaka-blessing na mayroon tayo na pwedeng ipamahagi sa iba ay yun pong ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Yung kaligtasan na mayroon tayo. Amen? Hello, amen po ba? Yeah, pwede kang maging blessing sa iba-ibang paraan. Tama ba? Hello, tama po ba? Di ba? May nangangailangan, tulungan mo. Blessing ka sa kanya. Magpautang ka, blessing ka. Right? Pag naningil ka, sumpa ka na. Pero sa iba-ibang paraan, pwede kang maging blessing. Pero, ano yung best na paraan para tayo maging blessing sa iba?
sa pamagitan daw ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid. No? Alam niyo po, tayo sa GTC, sa tagal ko na rin papastor dito, nakikita ko naman po kung paanong binibless ng Panginoon yung mga taga-GTC. And truly we can say, it is where lives change. Amen? Di ba? Oo nga, si Lord, no? Hindi lang siya nagbabago ng ugali natin, ng pagkatao natin, nagbabago rin siya ng mga takbo ng buhay natin, ng mga kwento ng buhay. Kita ko kung paanong umaalwan yung buhay, kung paanong gumaganda yung buhay, naaayos yung pamilya. Ang dami na pong mga blessing na tinanggap po natin kay Lord. Yung mga individual sa GTC. At naniniwala ako may mga paparating pa. Marami pang mga blessing gagawin ng Panginoon sa inyo. Amen? Ang church mismo, binibless ng Lord, right? Ang GTC, binibless ng Panginoon, no? Yun pong isa nga po sa mga nakita nga po doon sa Indonesia, yung nga po yung mga paglilingkod ng iba na sila walang bubong, naggagather lang sa ilalim ng init ng araw. Tapos patago pa, no? Dahil kapag sila nahuli, patay sila. No? Mga ganon, ano po, yung isang pastor binaril, pinatay, ganyan, ano po. Tayo po, ang dami nating blessing, right? Naka-aircon pa tayo, mayroon tayong magandang lugar, tama po ba? No? Malaya tayo, andito po tayo, dumarami po tayo, salamat po sa Panginoon. These are all blessings. Pero tandaan po natin, hindi po tayo binibless ng Panginoon para manatiling tayo-tayo lang, para manatiling para sa atin lang to. Dapat mayroong purpose, mayroong point yung pagpapala ng Panginoon. Amen? Hello, amen po ba? So gagamitin pa po tayo ng Panginoon. Amen? Ang dami-daming mga blessings. Binibless ka ba ng yung health, no? Sino rito malakas ka? Malakas ang iyong katawan. Come on. O sige, ang ayaw magtaas ng kamay diyan, sige, no? O, di ba? O yung bang health, blessing 'yan? Right? O di ba yung buhay, blessing ba 'yan? O di ba every gising is a blessing, sabi nga nila, no? O di ba? Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay, no? O good prayer. Pero paano kung tinanong ka ni Lord, para saan anak? No? Wala lang. Para jowa-jowa. No? O, pampira, wala palang kwenta. Patayin na kita ngayon. Diba? yun lang paggagamitan mo ng buhay mo. Diba, Lord, bigyan mo ako ng pera, payamanin mo ako. Para saan? Para mabili ko lahat ng gusto ko. Diba? Para mapuntahan ko lahat. Magawa ko lahat. Ganun lang. No? Teka muna, mukhang dapat makita natin, anak, mali yan. Kulang yan kung puro ganyan ka lang. Dapat may paggagamitan ang blessing mo. Amen? Hello, amen po ba? Lord, bigyan mo ako ng business. O para saan? Para maging blessing sa iba. Para magamit ng Panginoon. Lalo na para sa Ebanghelyo. Maliwanag po ba, mga kapatid? Lord, bless mo ako, makapasok ako sa school na to. Makapasok ako sa kumpanya na to. O para saan? O para magliwanag ako, Panginoon, para magkapag-share ako dyan, magamit niyo po ako dyan. Di ba ang ganda? Kapag natutupad ang purpose ng Lord kung bakit niya tayo binibless? Amen, mga kapatid? So, kaya nga po, alam niyo po, ang goal ay para ang pagliligtas ng Panginoon maipaalam sa iba. Of course, we start with the people near us. Yung mga kasama mo sa trabaho, kasama mo sa school, mga mahal sa buhay, right? Pero yung mga tao na yung iba po ay pwede dito, kaya nga meron tayo sa Malabon, meron tayo sa Valenzuela, meron tayo sa ibang lugar, meron tayo sa Aklan, di ba yung maganyan? Ano po? So bakit? Kasi po yung mga tao dito sa sarili nating bayan, kinakailangan nila ang Panginoon. Amen? Pero we do not stop there. Kasi sabi ng Panginoon, hindi lang yan tungkol sa the nation of the Philippines, kundi nations. Pakisabi ng malakas, nations. Uulitin ko po dito, pero wag tayong hanggang dito lang, kundi dapat ma-enlarge pa yung territory magamit ng Panginoon sa marami pang mga lugar. Amen, mga kapatid? Amen po. Alam nyo, ang dami pong mga blessing nakikita ko na enjoy ng mga tao sa church. Halimbawa po, yung traveling. Yung pagta-travel, is it a blessing? Yung mga nagta-travel dyan, di ba, ang sarap, blessing naman po talaga yung ta-travel. So, natutuwa po ako pa nakikita ko yung mga taga-GTC, yung mga naging karaniwan na, yung kikita kong nagta-travel, si Grace, kauuwi lang, no? Si Aris din ngayon, nasa Japan, no? Yung iba pa na mga kapatiran natin, si Dong, nasa Auckland ngayon, no? Nasa Auckland, yung worship leader natin, no? Nasa Auckland. Sana magkita sila ni Pastor Kalisaan kasi nasa Auckland, no?
Parang alam ko, magkatabi lang yun eh. Eh, Lilipat lang siya ng boundary, di ba? So, pero, di ba, these are blessings. Amen? O ano, para ano lang, Instagrammable lang. Ano, para mapasyal lang. Sights and sounds and food. Ganun lang ba? No? At teka muna, mukhang dapat yung mga blessing na yan, sinasamahan na ng purpose ng Diyos. Di ba maganda yata, Lord, bigyan mo ako ng opportunity makapag-share ng gospel. Amen? Hello, amen po ba, mga kapanawa? Lord, magamit niyo po ako. Kasi po yan, yung mga yan po ay blessing. Alam niyo, no, actually dati, yan talaga yung prayer ko, Lord, enlarge my territory. No? Isang nakita ko na blessing ng Panginoon sa akin, yan bang parang madali sa akin ang magkaroon ng visa, no? Sa iba-ibang bansa. No? Parang, I don't know, wala naman akong pera. Siguro tumitingin lang sila sa itsura. No? Nakita siguro picture ko sa application ng visa. Hoy, ito, multiple visa yan. No? 10 years agad yan. Ganon siguro sila. No? Kasi, alam niyo kung bakit? Itong itsuran to, hindi magti-TNT to, walang tatanggap na trabaho dito. Ganun pala. No? Pero hindi nga po. No? So, nakita ko po yan. Halimbawa po, nung bata pa po akong pastor, 2003, siguro mga 7 years old ako noon, ay nag-apply po ako sa Australia kasi may aatinan kami na conference. Ay, sa Australia, sa Canada pala. No? At noon pong kumuha ako ng bank statement diyan sa isang bangko diyan sa EDSA, sa may tapat ng MCU. Ay, ang ginawa ko po, actually, ang laman lang yata ng bangko namin noon, 2,000 lang. Nanghiram pa ako ng 3,000 para maging 5,000. Tapos inihihingi ko ng bank statement para yon ang ipakita ko sa embassy. Kasi kailangan para alam nila na may kakayahan ka mag-travel. Kaso nga 5,000 lang. No? Alam ba ninyo yung taga-bangko? Sabi niya, para sa visa, sabi, pinakamababa 50,000. Noon yun pinakamababa dapat na mayroon ang bank statement mo ay 50,000. Parang tingin niya sa akin, alam mo yung nag-iilusyon, no? Ilusyonado tong taong ito, di ba? Kala niya mabibigyan siya ng visa sa ganyang kaliit na halaga, no? Tapos po, pagkatapos kong manggaling sa embassy ng Canada, bumalik ako doon sa bangko na yun. Tinanong pa niya ako, tinandaan talaga ako, no? Sabi, nakakuha ka? Sabi, parang gusto yata niya ako, parang gusto niya marinig sa akin, hindi eh. O di ba? Sabi ko sa iyo, kapal mo kasi eh. Parang ganyan yata ang gustong sabihin, no? Pero tinanong ako, sabi ko, nakakuha ka? Oo. Sabi, nagulat siya, no? Hindi niya akalain. Pero yung nga po, blessing, no? Nakita ko, binibless ako ng Panginoon na mga ganyan. Of course, ginagamit naman talaga sa paglilingkod sa Panginoon, nagmi-minister. Pero ngayon nga po, isa sa mga idinagdag na ng Panginoon sa puso ko, hindi na lang tulungan ang mga churches sa ibang bansa para sa discipleship, tulungan na rin talaga sila sa pagmimisyon. Ibig sabihin, abutin ang sarili nilang kababayan doon sa lugar na yon. So, ang mga tao sa lugar na yon. Kagaya nga po ngayon, ang Japan po talaga, isa sa mga blessing po sa amin yan kasi kaming buong family, parang nakatatlo na yata kami na tigpa 5 years na multiple visa. No? So, for the past 15 years, pabalik-balik po kami doon. Ngayon, alam niyo po, yung mga unang punta ko doon, sa totoo lang, ay, pumunta po ako doon para tulungan yung church, pero pangunahin talagang sadya ko ramen. No? Masarap yung ramen. No? Diba? Pero, yung ang ganda ng lugar, safe ang lugar, no? Ang ayos ng lugar, ang linis, puro gano'n nakikita mo. Enjoyable, sige, masarap puntahan, masarap pasyalan, pati yung mga anak ko lalaki, yun lang talaga ang gustong balik-balikan. No? Pero, nung mga nakaraan, parang hindi ko tinitingnan yung mga Hapon na nangangailangan sa Panginoon. Ay samantalang, sabi po nung panood ko, yung sa kanilang 120 mahigit na 120 million na population, nasa 100 million doon ni minsan hindi naka-encounter ng isang Kristiyano. Ni minsan walang nagsabi sa kanila tungkol kay Jesus, no? So you see, kaya nga po nagbago pupunta ako doon, sige, tutulungan ko yung church for discipleship, pero gusto ko silang tulungan din para magmisyon sa mga taga roon mismo. Kasi nangangailangan din sila ng ebanghelyo ni Jesus. Amen, mga kapatid. Amen. At ang yaman nila, ang ganda ng lugar nila,
pero talamak yung kalungkutan, yung suicide, yung depression, yung buhay nila na ang lungkot-lungkot kasi kailangan nila ang Panginoon. At yun ang testimony ng mga nakakilala kay Lord, no? Sumaya yung kanilang buhay. Nawala yung kanilang desire na mamatay, maganyan. Ano po? So, alam niyo po, pwede tayong gamitin talaga ng Panginoon. Amen? Hello, amen po ba? Mga kapatid, yun nga po, kaya pakisabi nga po ulit ng malakas, no? Be a blessing. O sinong gusto magamit pa ng Panginoon? Come on, no? Sinong gusto Of course, sabi ko po kanina paggamit tayo sa sarili nating lugar, pag may opportunity, paggamit tayo sa iba pang mga lugar. I-open lang natin ang ating mga sarili kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Sinong papagamit kay Lord? Come on, no? Oh. Ni ayaw ngang umatin ng Discipleship and Mission Conference sa San Fernando, Pampanga. No? Teka muna, mga kapatid, Kaya nga po maganda, nakakarinig tayo, natitrain tayo, lalo ini-invite ko pa rin kayo, umatin po kayo dyan, sa San Fernando, Pampanga. Okay? Sa Sabado na po, iyon. No? So, that's number 2. Number 3, the pursuit with blessings. The pursuit with blessings. Let's read our 3rd verse again. May the peoples praise you, God. May all the peoples praise you. Ano raw po? Ano ang pinupursu? Okay, with all the blessings that you have, what do you pursue in the end? What is the ultimate end? Ano talaga ito? Saan yung pinakarurok nito? No? Ano dapat? Saan mauuwi ito? Walang iba kundi sa kapurihan ng Diyos. Amen? Lord, bless me. Sabi niya, so that your salvation may be known, makilala ka ng iba. Tapos ano raw po pangatlo? Sabi niya, upang mapapurihan ka, Panginoon. Mapapurihan si Lord. Amen? Alam niyo po, ang best na pursuit sa buhay ay yung maluwalhati ang Diyos. We are created for God's glory. Sabi po nung isang lingkod ng Panginoon, we are created for God's glory and our soul will always be restless until we fulfill that purpose. Ganun po kasi yun. Nilikha tayo ng Panginoon. Pag nag-glorify si Lord sa buhay natin, alam niyo po ba, noon nabubuo yung pagkatao natin. Yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Kaya po maganda pala, no? Alam niyo kasi ganito yan Sa buhay naman natin, talaga namang pag lumalapit ka kay Lord, napapapurihan siya. Amen? Nag-glorify ba si Lord sa buhay niyo? Of course, no? Halimbawa, paano ka nagpupuri sa Panginoon? Araw-araw, di ba kaya nga nagturo si Lord ng prayer? Ano ang turo niya na prayer? Na pattern lang naman. Pero sa pattern na yon, ito ang kanyang tinuro. Pagpupuri muna. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. O you see, pag nagpipray ka araw-araw, nagpipraise ka sa Panginoon, napipraise mo si Lord. Pag linggo, andito tayo, kumakanta tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon, napipraise si Lord. Amen po ba? So sa sarili nating buhay, napipraise ang Diyos. Pero alam po ba ninyo, ito pa yung the best. Yung hindi na lang ikaw yung nagpipraise, kundi may ikaw ay nagagamit ng Diyos para yung ibang tao mag-praise din sa Kanya. Meaning, nung una ikaw lang nagpupunta sa church, tapos sumunod, nagdala ka na ng kaibigan, mahal sa buhay, nakakilala sila sa Panginoon, ngayon nagpipraise na rin sila kay Lord. O di dumami na kayo, nadagdagan nyo, nagpipraise sa Panginoon. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, that He may be glorified by peoples. Amen? O ano pa? O maaring, halimbawa, ganito, no? Punta ka sa Aklan, kunwari, kay Pastor Kalisaan. By the way, bumubuo tayo ng team na pupunta doon para tulungan siya mag-evangelize doon, baka August. So kung interested kayo, let us know. No? Anyway, punta ka ng Aklan. Nag-share ka ng gospel doon. Tapos umuwi ka na rito, pero siya nagpatuloy doon. Nagpipraise siya sa Panginoon doon. Andito tayo ng linggo, nagpipraise tayo rito. Andun sila ng linggo, nagpipraise sila. Magkalayo kayo, hindi kayo magkasama. Pero ginamit ka ng Panginoon para sa lugar na yon, may madagdagan na nagpupuri sa Kanya. Amen, mga kapatid. O di ba, ang ganda, nagagamit tayo ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. Amen? Naalala ko po tuloy, mayroong time na nasa LA kami ni Mami Weng. Yung LA po, katabi lang din niya ng LU. No?
Ang La Union ba? Hindi po, yung Los Angeles, no? Anyway, mayroon pong akong nakausap na isang para retired na siya na US Navy, na yun talaga hindi nag-church, although yung asawa niya Christian, pero parang ayaw niya sumama noong una. Nung pinakain po nila kami, siniran ko po siya ng gospel, no? Tapos po, umuwi na kami, hindi ko na alam siyempre kung anong kasunod na pangyayari, pero nabalitaan ko po, salamat sa Panginoon, yung taong ito, magmula nung makarinig ng gospel, nagtutuloy-tuloy na po, nag-church. So praise God, di ba? Alam nyo, okay, andito ako ngayon sa Pilipinas, nagpipraise sa Panginoon dito sa GTC, pero siya ngayon, andon sa Amerika, at mamaya siguro yung service nila kasi mag-uumaga pa lang sa kanila ngayon, no? So, mamaya naman, sila naman ang magpipraise sa Panginoon. Hindi kami magkasama, pero doon sa malayong bahagi ng mundo, may nadagdag na nagpupuri sa Panginoon. Amen. Kamong palakpakan naman natin si Lord po dyan. Yung mga nagpunta ng Indonesia, kung may mga nakakilala sa Panginoon doon, eventually lalapit talaga sila kay Lord, no? At magpipraise din sila sa Panginoon. Alam niyo po, yun talaga pala yung pinaka-pursuit natin sa buhay po natin. Yun pong mag-glorify pa ang Diyos. Amen. Mga kapatid, sige po, tumayo na po tayo lahat. Tayo po tayo lahat. Pakisabi po ng malakas, Lord, bless me. Amen. Walang masama sa prayer na yan, ha? Tama na nagpipray ka ng blessing. Pero alam niyo po, ang mas matindi na prayer, alam niyo po, kung ang mas magandang idagdag niyo sa prayer na yan, Lord, use me. Amen? Hello, amen po? Panginoon, pagpalain mo ako, pero wag kang hihinto doon, kapatid, dapat may purpose. Panginoon, please, bless me. Pero isama mo, Lord, please, use me. Gamitin mo ako, Panginoon. Gamitin mo po ako. I don't know, hindi naman kami nag-uusap ni Louie, pero nag-uusap naman. Ibig sabihin, hindi kami nag-uusap sa mga ipipreach, sa gagawing kanta, mga ganyan, ano po. Pero halimbawa po, dati, yun pong kantang Let Us Be, no? Of course, that was my prayer for the church, no? Meron kaya po tayong may kantang Let Us Be, no? Hindi alam ni Louie to, pero the past weeks, ito po talaga yung sigaw ng puso ko sa Panginoon. Ito yung lagi kong pinagpipray. Lord, use me. Use me. Use me. Alam ko nagpapagamit ako sa Panginoon, pero mas lalo kong sinasabi sa Panginoon itong mga Lord, use me po. Use me. Gamitin mo ako. Tapos, ito po yung bagong kanta po ng GTC. Gamitin mo ako, Panginoon. Gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Gamitin para sa kanyang kapurihan. I pray, mga kapatid, na i-bless pa kayo lalo ng Panginoon. Pero nawa, magkaroon tayo lagi ng puso na magpagamit lagi sa Panginoon. Alam niyo po, ang mga bagay na to, paglilingkod sa Diyos, pagsishare ng gospel, pagmimisyon, sa totoo lang po, balang araw, ito pala yung nagawa natin sa lupa. Naaanihin natin, pang walang hanggan. Maraming blessing na pwede mong makuha rito sa lupa. Gaganda pa ang buhay ninyo, kakaroon kayo ng pamilya, aangat pa sa buhay, marami kayong pwedeng tanggapin sa Panginoon. Pero alam nyo po, ang pangwalang hanggan, madadala lang talaga natin, hindi po yung tinanggap natin, kundi yung binigay natin na paglilingkod sa Panginoon. Kaya balang araw, alam niyo, minsan nakakaring tayo ng message tungkol sa paglilingkod, minsan parang mabigat, di ba? Pero alam ba ninyo, pag yan sinunod natin, balang araw, magkikita-kita tayo sa kaharian ng Diyos at magpapasalamat tayo. Salamat kasi narinig natin ito, ang mga salitang ito, pinamuhay natin. Ngayon, mayroon tayong gantimpala sa pangwalang hanggan. Kaya mga kapatid, yes, pray for more blessings. But, please, pray as well for more of God's use for your life. Mas magamit pa tayo lalo ng Panginoon.